mga group. Paano ba? Introduction muna o... I-greet mo na ito pag-greet. Kayo huli na ako. Ayun po, ako po pala si Advent from Nicola na estudyante ng Darasal University as VIP concept. Ako si Marvin Zay Borromeo. Graduate din ako ng Darasal Information Technology yung course. Good morning, Marvin Bebe. Madaya Kabit, Tagalasan din. Ako si Ronald Dubera. Sir, when and where did you graduate? When and where? Well, kaya ko nga nasabi ko kanina, galing din ako sa De La Salle University. Kakagraduate ko lang last March. Kasi first grad ako, first job ko to actually. Bali, 3 months pa lang ako dito sa company to and so far, wala pa masyadong training pero yung experience pag nasa field ka na, ibang-iba talaga compared sa school. So, you're an IT graduate? So, here's the problem, sir. Do you believe that IT graduates has many competitors in their field? Hence, that it has no licensure examination, anyone that does know any programming languages can fit into their job. What can you say about it? When it comes to competitor, marami talaga. Actually, kahit hindi ka talaga graduate ng IT, pwede kang makapagtrabaho. Like yung office mate ko yung nasa loob, hindi siya graduate ng IT. ECE yung course niya. Pero programmer siya ngayon. Tsaka yung tungkol naman sa licensure exam, hindi kasi talaga pwede tayo sa field natin. Kasi nga dynamic yung technology, di ba? Lagi siyang nagbabago, nag-update. So, kapag naggawa ka ng standard ng exam, i-maintain mo pa yun. So, sino mag-aasikaso ng pag ano, di ba? Bago-bago yung technology, di ba? So, mahirap i-maintain yung standards na exam. Unlike nung sa ibang course, halimbawa sa mga psychology, sa mga engineering, standard talaga sila. Sir, is it easy for you to get a job? Sa opinion ko, mahirap siya kasi nga marami kang competitor, pero hindi naman necessary na kung ano yung nasa isip ko na gano'n, magiging mahirap din sa inyo. Kasi depende rin naman sa inyo kung maabilidad ka talaga, makakakuha ka. Kasi mayroong mga cases na ang galing-galing niya sa school, pero hanggang ngayon wala pa rin trabaho. Diskarte lang din. Did you have any struggle before you reach this company? Struggles? Yun nga, gaya nga ng sabi ko, yung mga failures mo sa mga applications mo. Kasi kailangan talaga pag pasok mo dun sa, pag nag-apply ka, kailangan prepared ka kasi yung exam mo, yung exam, yung interview, dapat paghahandaan mo talaga. Kasi pwedeng mangyari na pasado ka sa exam pero bagsak ka sa interview. Depende na rin kasi talaga sa'yo kung paano madadala yung sarili mo. Kung magaling ka magdala ng sarili mo, madali ka makakakuha. How long have you been working in AC Company Corporation? AC, ayun nga. Kaya nga nasabi ko kanina, 3 months pa lang ako dito. So, yun. So, may na-receive niyo po ba yung any trainings? Trainings, wala pa eh, so far. Kumusta naman po yung company bilang bilang employer? Bilang employer, okay lang naman siya in the sense na marami ka rin matututunan based doon sa pag-program mo. Pag nag-utos sa'yo yung boss mo, syempre maraming bago doon, di ba? Hindi mo naman kasi kailangan i-apply lahat ng natutunan mo sa school. Kasi sa field ng IT, kailangan lagi kang updated. So, research yun lang kasi yung keyword na research. What IDE does this company use? IDE? When it comes to IDE, kasi paiba-iba yun. It depends on project kasi merong IDE na Eclipse, pwede, or sa amin, sa project namin ngayon is confidential ako sabihin. So, NetBeans ang gamit namin. Tapos dun sa iba, yung Flex, kasi mobile application yun. Halo-halo kasi yung project namin dito sa AC. Ano po ba yung Flex? Flex,
So Adobe Flex kasi, di ba, meron tayo Flash. Ako. Yung Flash kasi, para siya sa PC applications. Yung Flex, pang mobile siya. Nagawa kasi kami ng Sa cellphone. BlackBerry. BlackBerry apps dito sa... What IDE do you usually use when you're at home or some random places far from your office? IDE. IDE, it's either NetBeans or yung sa Microsoft, yung Visual Studio. Magamit din po kami ng JCreator. JCreator, kasi medyo makaluma na yung JCreator. Ano, How would you define your experiences working with your IDEs? Experiences. Depende kasi yun eh, kung magaling ka gumamit, tsaka alam mo yung programming language talaga, kung kabisado mo, hindi ka naman mahirapan eh, kahit na sabihin mo Notepad++ lang yung gamit mo, depende pa rin talaga sa skills mo yun eh, kasi kung magaling ka talaga, kahit ano yung ibigay sa'yo, kahit anong ibato sa'yo yung gamit, magagawa mo pa rin. So, nasa sa'yo na talaga. ayun. Sir, how do you prioritize your work? Ayun tayo sa work. Siyempre, kapag nagtatrabaho ka, dapat work over yung play. Kasi pag napabayaan mo yung trabaho mo, eh talagang mahihirapan ka, matatanggal ka. Tsaka pag nasa trabaho, ganito lang naging yung isipin. Mahalin mo yung trabaho mo at di ka mahirap. Sir, suppose you were on a vacation and you found a lot of backlog on your desk. How would you handle it? Siyempre, kailangan kapag nakakita ng maraming backlog, siyempre dapat titingnan mo doon kung alin yung pinaka-crucial, yung parang pinaka-matindi. Yun muna iisipin mo, tapos doon kang mag-prioritize muna sa pinaka-dali. Kasi tingnan mo doon, parang babalansin mo siya, hanapin mo yung pinakamahirap, ilagay mo siya sa uli. Kasi pag nilagay mo siya sa pinaka-unahan, ang mangyayari niya is tatagal lalo yung delay mo. Doon ka muna sa pinakamadali para dire-diretso pagdating mo sa uli, kahit magtagal ka. Sir, what is the first thing you do when you get into the office? First thing that you get to do, siyempre, yung normal na gawain mo. Buksan mo yung unit mo, tapos check mo yung mga schedule mo kung ano yung... Dapat kasi pag nagtatrabaho ka, meron ka yung pangalistado, checklist mo kung ano yung mga dapat mong gawin para hindi ka maliligaw. Can you define how you schedule a typical working day? Schedule. Sa mindset mo na lang din kasi yun eh. Kung paano mo siya i-schedule kahit hindi ka mag-notes o ano. Basta laging nasa isip mo kung ano yung gagawin mo. Tsaka yung, lagi mo tatanda kapag may naiwang ka trabaho, tandaan mo kung saan ka natapos. Yun lang. How has been your experience been so far in this company? Experience din so far. Medyo mahirap din siya nung una kasi you need to adjust. Kasi unang-una, kailangan mo na i-consider yung pakikisama mo sa mga office mates mo. Tapos yung kung paano ka sasabay kasi office to, iba-iba tayo. May mga magagaling dyan siyempre. Tsaka expectations kung paano mo sasabayan. So, pag nalaman mo na yung mga bagay na yun, dali na lang sa'yo. Dali na mag-adjust. Are you satisfied with your job? Currently, ngayon, masasabi ko na hindi rin eh. Kasi sa atin lang kasi when it comes na sa sweldo, kulang din na talaga. Pero yung learning, huwag mo rin naman kasing mamasahin mo na mababa yung sweldo, gano'n. Isipin mo na lang para hindi ka na lang problema is yung matututunan ng hindi trabaho.